Nireklamo ng isang pasahero na papunta sanang Dubai ang pag-offload sa kanya. Sagot naman ng Bureau of Immigration, kulang siya sa requirements. Saksi, si Lay Alves. Malaki na yung ginastos niya eh. Tapos ginaganito ho kami. Legal ulat ng papeles ng anak ko. Galit na nagpunta sa airport police station ang pasaherong ito kasama ang kanyang ina. Inirereklamo nila ang umunoy di makatwirang pag-offload sa lalaking pasahero na papunta sana ng Dubai para magbakasyon. Umamasyal lang po ako. Hinahanapan po ko ng AOS. Ano ba yun? Support daw para sa kapatid ko na documents. Hindi ko naman po kailangan yun. Hindi ko in-applyan yun. Tourist po ang in-applyan ko. Tourist visa. Hindi naman in-invite ng kapatid niya yan eh, kundi sarili niya po yan eh. Gastos ko lahat. Katwiran pa ng pasahero, may ticket siya pabalik, may trabaho dito sa Pilipinas at may laman din ng bank account. Ayon naman sa tauhan ng Bureau of Immigration na hindi humarap sa kamera, pangalawang offload na ito ng pasahero. May mga ibinigay daw sa kanyang listahan ng requirements na dapat ay dala na niya pagbalik pero wala raw itong bagong dala. Maliban sa bank record na kabubukas lang umano nitong isang buwan. Ang ilang pasahero nagdala na ng iba pang dokumento para mapatunayang may kakayahan silang mag-tour para maiwasang ma-offload. Ang mga requirements sa immigration na hinihingi sa mga pasahero sa airport naging mainit na usapin kamakailan dahil sa nag-viral na kwento ng isang pasaherong hindi umabot sa kanyang flight dahil sa dami ng tanong ng immigration officer at paghingi pa umano sa kanya ng yearbook. Iniimbestigahan na ang naturang immigration officer at ni-reassign sa back office ng ahensya. Dati nang sinabi ng Bureau of Immigration na ang ganitong proseso hindi dapat makasagabal sa biyahe. Pero ginagawa raw ito para maiwasan ang human trafficking. Gaya ng nangyari sa dalawang Pinay na hinihinalang biktima ng human trafficking na naharang sa NAIA noong March 7. Di magkasama ang dalawa na parehong sinabing magbabakasyon sa Malaysia. Pero nagduda ang immigration officers dahil sa maraming inconsistencies sa kanilang mga dokumento at mga sinasabi tungkol sa kanilang biyahe. They were unable to answer even the most basic details po ng kanilang bakasyon dahil ito lamang pong mga dokumento nila ay kabibigay lamang po sa kanila right before sila pumasok ng paliparan. Parehong-pareho raw ang mga dalang dokumento ng dalawa na sa labas lang ng airport nagkakilala. Ang country of destination nila, Sila po pang dalang dalawa ay bound for Congo para po doon magtrabaho. Ni-recruit po sila allegedly ng isang OFW sa Congo para po magtrabaho po doon. They were offered daw po 40,000 pesos as salary. The initial offer sa kanila po ay mga staff, mga school worker, office worker. Pero when we inquired kung meron po silang background sa mga ito, wala daw po silang background sa mga ganito pong trabaho. kalaunan lumabas ding ni-recruit ang dalawa bilang household workers. Nirefer na ang kaso sa Interagency Council Against Trafficking para mahuli ang nasa likod ng tangkang human trafficking. Para sa GMA Integrated News, Lay Alves ang inyong saksi.